Naku po dito meron pong umamin na taga mainstream media na parang pinatotohanan yung sinabi ni Senator Marcoleta na may mga taga mainstream media yung nababayaran. Kasi 'di ba naging mainit na usapin yan nung nakaraang Senate Blue Ribbon Committee. So bago mag-start yun, naglabas ng hinaing itong si Senator Marcoleta at nga nabanggit nga niya na karamihan nga daw sa mga nasa mainstream media nababayaran. Ngayon, sa sistema kasi natin dito sa Pilipinas, wala naman talagang masasabi nating malinis na isang organisasyon. Ultimo nga PNP, di ba, nagkakaroon ng kumbaga may bulok na kamatis nga kung tawagin nga diyan bulok na kamatis. Kaya nga kalimitan nagpapalit ng kapag nagpapalit ng PNP chief, ang number one na ginagawa niya internal cleansing kagad. Tapos sa mga departamento ng gobyerno natin, hindi naiiwasan yung mga under the table para alam niyo yun, mapabilis yung proseso. So talagang walang malinis na organisasyon, departamento dito sa ating bansa dahil nga talagang sa hirap nga ng buhay, hindi mo rin masisisi. Although hindi naman natin dapat tinotolerate, pero yun talaga yung realidad ng buhay dito sa Pilipinas na talagang kumakapit talaga sa ganyang sistema. Ngayon, ano ba yung sino ba yung nagpapatotoo na nagkakaroon nga ng bayaran dito sa mainstream media? So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV at hindi ka pa nakafollow sa Facebook, baka naman pwede pakipindot po muna yung follow and subscribe para masimulan na po natin ito. Wala naman pong bayad yan. So pindot na. So ito panoorin muna natin itong balita kung saan nga binanggit nga ni Senator Marcoleta na karamihan sa mga nasa mainstream media nababayaran, bago yung video kung saan nga may isang taga mainstream media yung umamin na merong nag-aalok para tanggapin na yung bayad para nga naman hindi banatan yung mga politiko or mapasama yung ibang politiko. So ito panoorin po natin. Tinawag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang karamihan sa media, bagay na pinalagan ng media na nagko-cover sa Senado. Humambyo kalaunan si Marcoleta at humingi ng dispensa. Nakatutok si Mark Salazar. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Tahasang inakusahan ni Senador Rodante Marcoleta ang mga miyembro ng media sa pagdinig ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa issue at kontrobersya ng flood control. Sabi ni Marcoleta, bakit hindi raw kine-question ng media ang 11 senador ng paksyon ni Senator Win Gatchalian na walaan niyang ginagawa para ituloy ang pagdinig sa tinawag niyang karumal-dumal na pagnanakaw sa salapi ng bayan. Deserve aniya ng taong bayan ng mga sagot kung sino ang tumanggap ng pera. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Kinundi na ng Senate media ang pahayag na yan ni Marcoleta. So nakukuha nyo ba yung punto rito ni Senator Marcoleta? Na isipin ninyo siyam na buwan pong natenga o halos isang taon natenga yung Senate Blue Ribbon Committee under Senator Ping Lacson, yung flood control hearing na yan. So ganun katagal po natenga yung pag-hearing na yan. Pero ni isang mga nasa mainstream media na hindi man lang nagtataka o nagtatanong na bakit itinigil, hindi pa naman talaga totaling tapos na. Hindi pa nakikita yung pinaka-mastermind. Although sinasabi ni Senator Ping Lacson na wala raw mastermind, pero sabi naman ng ombudsman meron daw grand mastermind. Pero yun nga, sa mainstream media, hindi mo narinig na nag-question, nagtanong, hindi man lang sila, alam mo yun, nangungulit na ano ba nangyayari, bakit nagpasa si Ping Lacson ng partial committee report, bakit hindi pa binuo. Alam niyo, ang daming tanong. Pero yun nga, walang kasagutan na nangyari. Kaya yung taong bayan, may mga social media naman itong mga politikin to, especially si Senator Marcoleta, yun ang hinaing ng tao na nakakarating sa kanya na bakit ganun yung mainstream media
na tila parang wala silang pakialam, hindi nila ginagawa yung mga documentary investigation nila. So, naiisip tuloy ng taong bayan na bukang nababayaran yung mainstream media para hindi na pag-usapan yung flood control na yan. So, yung frustration ba ng simpleng tao, dahil nga si Senator Marcoleta, isa yan sa mga ang kanya naging sigaw nung nangangampanya is lalabanan niya yung korupsyon. So, yung frustration niya nandoon at parang andun na rin yung kanyang paniniwala nga na nababayaran ngayon mainstream media dahil naging tahimik to sa issue ng flood control. Ayan, Marcoleta. Hindi lang anila irresponsable ang pahayag ni Marcoleta, kundi pag-atake rin sa isang institusyon na kinikilalang mahalaga sa anumang demokrasya. Ang pahayag ni Marcoleta, hindi rin anila makatarungan at paninira sa media workers na posibleng maharap sa pananakot at panggigipit at nalalagay sa panganib ang buhay para magbigay ng impormasyon sa publiko at mapanagot ang nasa kapangyarihan. Ang paratang ni Marcoleta, kung hindi suportado ng ebidensya, ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa lehitimong pamamahayag at lumilikha ng negatibong pagtingin sa media practitioners na nagtatrabaho lamang. Dagdag ng Senate Media, hindi kailanman dapat idamay o gamitin ng mga mamamahayag sa tapatan, alitan o agawan ng kapangyarihan ng mga politiko. Hindi masama at mahalaga naman sa isang demokrasya ang pagpuna sa media coverage. Pero ibaan nila yung constructive criticism o pagbatikos para makatulong sa tahasang paninira sa mga mamamahayag. Hindi nila humihingi ang media ng papuri, pero hindi rin nila deserve ang walang batayang pagkondena. Ang nararapat nila ay magkaroon ng media ng kalayaang magulat nang hindi binabansagan ng kung ano-ano, hindi binubuli at hindi isinasakripisyo sa labang politikal ng iba. Sa press conference, Doon makikita mo, may pagka-double standard itong nasa mainstream media na sinasabi nila na sila yung nabubuli ngayon, sila yung kinikriticize ngayon, pero kaya nga sila napag-iisipan din na nababayaran. Kasi kung titingnan nyo yung sitwasyon ngayon, ang kanilang nagiging tinatakbo ng sitwasyon pagdating nga dito sa issue ng Senate presidency, di ba? Yung focus nila nandito sa grupo ng BBM senators. So parang mas ina-acknowledge na nila na si Win Gatchalian yung Senate President compared dito kay Alan Peter Cayetano. Pansinin ninyo, di ba? Mas maraming interview ang ibinibigay kay Win Gatchalian na sinasabi nila Senate President na yung mga nilalabas niyang mga memorandum yung mga letter na nilalabas niya, mga instructions sa kanya lahat ng gagaling, pero hindi nila inihingan ng komento or ano bang plano ni Senate President Alan Peter Cayetano, since siya naman talaga yung lehitimong Senate President, pero parang hindi nila tinatanong kung dapat bang i-acknowledge yung ginagawa ni Win Gatchalian. So doon nakikita nyo na yung pagiging bias nila ang resulta nun nagiging iniisip ng taong bayan na nababayaran nga talaga sila. conference kaninang hapon, nilinaw ni Marcoleta na hindi niya nilalahat ang media. Humingi rin siya ng sorry. Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Meron po. So, yun talaga, di ba? Tama yung sinabi ni Marcoleta, kumbaga sa kanya rito, hindi naman niya direktang sinabi na lahat ng mainstream media nababayaran. Ang sinasabi niya, karamihan. So, hindi natin alam kung mas maliit yung porsyento ng hindi nababayaran compared dun sa nabayaran. So, kaya medyo talaga nasaktan dito yung nasa mainstream media dahil iilan lang naman dyan yung hindi nababayaran. Pero dahil nga pag sinabi mong mainstream media, maraming network yung nakapaloob dyan. So, walang pinagkaiba yan sa social media. Diba, na sinasabi, ang maganda lang kasi sa social media,
yung mga influencers, kilala nila sino-sino yung mga ang bayaran. Tapos ang nakakatawa magbabatuhan na hindi ikaw yung bayaran, hindi ikaw yung bayaran. Alam yun, yung kanya-kanya silang turuan, pero alam naman natin kung sino yung mga, sa palagay natin, yung malaki yung posibilidad na nabayaran. So hindi na tayo magme-mention dyan, nasa inyo na lang po yan. Kung sa palagay ninyo kung sino yung mga nababayarang mga social media influencer. Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nilalahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun. So ito, panoorin na po natin kung sino po itong sa mainstream media, yung umamin na nagkakaroon po talaga ng ganyang sistemang binabayaran po sila para wag banatan at banatan yung kalaban. Siyempre, wag banatan yung mga nagbabayad para hindi masira sila sa publiko. Tapos babanatan naman nila yung kalaban nitong nagbayad para yun naman ang masira. So ito yung mainstream media na umamin na may ganyang kalakaran talaga, pero idinidinay niya siguro, parang idinidinay niya na nabayaran siya, pero hindi at nila kung nagsasabi pa siya ng totoo o hindi, nasa kanya na yun. Pero meron siyang mga sinabi na talagang may mga angkor na talagang tumatanggap ng bayad. At yun nga, depende yung kung magkano yung kanilang rate. So ito, panoorin po natin. Play muna natin ito mga bayarang media. Tingnan Ano niyo yung ito. nag-attend? Anong pinakamataas na alok sa'yo? Ito natawa kasi ko dito eh. Dito talagang na-booking. Ibig sabihin, aminado Ano naman yung eh. nag-attend? Anong pinakamataas na alok sa'yo? May name your price. Sinabi, Name name, your your price. price. Ayan na. So sinabi daw na name your price. May alok. May nag-alok. Okay. Bayaran ba yan? Bakit bay? Inalok lang naman eh. Hindi nga pumayag daw si Karen Davila eh. Pero ito, Kada matindi. buwan. I said, what? And nagbanggit ng ibang mga anchors, like si ganito, eto presyo niya. Si ganon, eto presyo niya. Kita nyo? Ibang anchors. Hindi po ito reporter ha. Anchors. Iba, kasi para ano natin, iba-iba yan eh. Iba-iba ng katungkulan yung anchor, reporter. Ito, anchor na. Ibig sabihin, talagang medyo may katungkulan na ho ito doon sa telebisyon. Doon sa news. Di ba? Binanggit nila, ito si anchor na ganito, pera. Ako, kilala ko yung mga yan eh. Kasi alam mo sa totoo lang, ito alam naman sa industriya kung sino yung mga bayaran na anchor. Yung mga iniiudulo ninyo, marami dyan bayaran. Sa totoo lang. Yung mga magaling mag-twist ng mga balita, ng mga truth, sila po talaga ang binabayaran. Although, ewan ko, sabi naman ni Karen Davila, hindi daw siya. Pero binanggit daw nung contact niya, si Anchor ganito ang presyo niyan, si Anchor ganito. Kaya ikaw, name your price. Wow! Dinala pa Sarap maging media, no? May maleta ako sa talaga. restaurant noon. And that was actually, magugulat ka because it was an oil industry issue. Kita nyo na? Oil industry issue. Kilala ko rin yan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung nagbabayad. Dami kong alam dyan eh. May maganda pala siya Ano sinabi yung dito. I said, it's not true. Ayan, But sabi, Karen, no one will ever know. And I said, but I will know. Ayan! Alam mo, maganda yung sinabi ni Karen Davila ha, na sabi daw sa kanya, no one will know. Sabi niya. But sabi ni Karen Davila, but I will know. Tama. That's integrity. Integrity is kahit walang nakatingin sa'yo, walang nakakaalam. Pero kasi sa loob mo may prinsipyo kang pinaglalaban. Yan ang integrity. I hope totoo yung sinasabi ni Karen Davila. Pero dito, mismong kasamahan nila nagsabi. Mismong kasamahan nila naglaglag na meron talagang mga angkor na bayaran. Kinomentohan ko lang yun para clear na dito sa issue na to. Marami talagang angkor dyan na bayaran. Sumasalsal ng lalo na ngayon, yung mga angkor nila, mga political analyst daw, ay naku po, puro bayaran yan.
bayaran yan. Kita mo nga, kahit suka, kinakain eh. Yung tinatawag nilang diktador noon, mamamatay tao, magnanakaw ngayon, pinupuri. Yan ang kita mo talaga yung nadudulot ng pera. Kasi, tanungin kita, ito, be honest ha, bigyan ka ng isang maleta na naglalamang 400 million o naglalamang 300 million, kainin mo nga yan suka? Baka siguro sasabihin mo, sige, gusto mo, isang dagyan mo pa ng ano yan, kanin pa yan eh. Kakainin ko yung suka na yan. Doon medyo ano pa yun eh. Medyo kakayanin pang ano eh. Tanggihan yun eh. Na lagyan mo ng kanin. Siguro ilagay mo yung picture ni Bongbong Marcos. Doon baka bumaliktad yung sikmura, pero dahil sa laki ng amount na pinag-uusapan dito, 300 to 400 million, eh kagawin nila yun, kakainin nila yun. Siyempre nga naman, sabi ko nga kanina, di ba, yung hirap ng buhay ngayon sa Pilipinas, eh talagang kahit yung prinsipyo ay pagpapalit. Diba? Siyempre, pwede ka na mag-retire sa ganong halaga eh. Diba? Talagang mapipilitan ka. Kaya nga mapapansin nyo, yung nasa mainstream media, halos ang nangyayari parang kapag ang balita, pagdating sa mga Duterte, doon sila active. So, pagdating naman sa administrasyon ni Bongbong Marcos, dumadaan lang yung balita. So, hindi na talaga yung nabababad. Pero pagdating sa Duterte, talagang alam niyo, gatas na gatas talaga nila yung issue. Tsaka hindi may iwasan na makapagbayad nga ng ganung kalaki. Trilyon po ang ninakaw sa Pilipinas. Sa budget ng Pilipinas, pera ng taong bayan, trilyon. Ano ba naman yung 400 million para ibayad? Para alam niyo, mapagtakpan yung mga pinagagawa ni Bongbong Marcos. So, yung pagiging bayaran sa social media, sa mainstream media, talagang nandyan lang yan, hindi na nawawala hanggat yung namumuno sa atin, eh, kagaya ni Bongbong Marcos, na kinukonsinti lang yung pagnanakaw, eh hindi mawawala ang korupsyon. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.